Habang nagsasagawa ng multilateral maritime cooperative activity dito sa West Philippine Sea ang ating bansa kasama ang Australia at Amerika, merong uninvited guest. May nagpapansin mga tol. Nagparamdam dito ang dalawang warship ng China. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. I hope nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel. At kung ikaw naman ay nanonood dito sa ating FB page, syempre wag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong followers dyan. So magre-react ulit tayo mga kapatid sa isang balita mula rito sa UNTV News. Sabi rito, dalawang warship ng China ang nagparamdam habang isinasagawa ang MMCA. Ito nga yung Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Australia at US dito sa West Philippine Sea. So ano kaya ang ginawa nila? No? Alamin natin mga kapatid mula rito sa report. Panoorin natin mga tol, samahan ninyo ako. Basically, these are illegal presence in the area. So as this was observed, this is going to be submitted to the proper agency accordingly. So ayon mismo mga kapatid, dito kay Colonel Francel Margaret Padilla, kaapelido ni Senator Padilla, AFP spokesperson, basically mga kapatid, ito daw ay illegal. Labag. Siyempre pag sinabing illegal, labag. These are illegal presence in the area. Labag daw mga kapatid yung pagpapakita nitong dalawang warship. Hindi basta-basta barko hindi to maritime militia vessels, hindi to Coast Guard. Ito'y barkong pandigma ng China. Dalawa mga tol ang nagpakita at sabi rito, as this was observed, this is going to be submitted to the proper agency accordingly. Yung proper agency na yon mga tol, sila yung gagawa ng pakikipag-usap, pagsasubmit siguro ng protesta dito sa China, siguro sabihin na lang natin DFA kasi illegal Anong ginagawa ninyo rito? Pwede kayong magdulot mga tol ng miscalculation, pwede kayong magdulot ng pangamba o ng kung ano-ano mang bagay na pwedeng magkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan baka alam niyo na, magkaroon pa ng paglalaban kasi nagsasagawa tayo rito ng maritime exercises kasama natin ng Australia at saka Amerika rito tapos bigla sila magpapakita, di ba? As this was observed, this is going to be submitted to the proper agency accordingly. Dalawang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ang napataan malapit sa bahagi ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea kung saan isinagawa ang 14th Multilateral Maritime Cooperative Activity. Ayon kay Captain John Percy Alcos, commanding officer ng BRP Diego Silang, una nilang na-monitor ang mga ito gamit ang kanilang sensor kahit nasa labas pa ng visual range. So hindi pa nila nakikita sa gamit ng mga mata nila o siguro sobrang layo pa, hindi pa talaga nakikita, na-monitor na nila to. Ibig sabihin nakikita na nila may paparating. Mga, sabi nga, uninvited guest, hindi naman kasi kasali. Diba? Hindi sila kasali. Pilipinas, Australia at US lang dapat to. Earlier, we were able to monitor the interlopers even beyond visual range. And that is very important for a modern Navy to do. And once they came nearer, they maintained a distance that was safe for us to conduct the different evolution and safely conduct our maneuvers. Eto naman sabi. And once they came near, ibig sabihin nung lumapit na sila, they maintained, nanatili naman daw sila mga kapatid sa layo na safe na, ligtas na para maipagpatuloy ng ating barko o yung ating ginagawang maritime exercises to. Ayan, for us to conduct the different evolution and safely conduct our maneuvers. So hindi naman sila ganun kalapit, pero sila'y nagmamasid. Ang dalawang warship tila nakamasid lamang sa ginagawang pagsasanay ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia. Hindi umalis ang mga barko hanggang matapos ang pagsasanay. I think the more important message here is we're shoulder to shoulder with our allies. Balikatan. And we will do everything to ensure that we enhance our capabilities
within our maritime rights and jurisdiction. Next time kaya isali na lang nila, no? Sali na lang nila itong China. O China, gawa tayo ng na multilateral maritime cooperative activity. 'Di ba? Dito sa loob ng West Philippine Sea. Tanong, papayag kaya sila? Kasi nga 'di ba, hindi naman din nila kinikilala ang West Philippine Sea. Para sa kanila mga tol, ito'y part pa rin ng kanilang territorial sea. Wala ngang high seas sa kanila eh. Territorial sea talaga ang turing nila doon sa loob, no? Nakapaloob doon sa tank shape na 9-dash line nila o 10-dash line na ngayon. 'Di ba? Yun na yung kanilang territorial sea. So, paano kaya yun mga tol, no? Kasi hindi naman sila imbitado pero punta sila ng punta. Pero ang maganda, hindi sila lumalapit. Kasi nga, meron tayong kasamang Australia at US. Yun yung yun yung napapansin na natin noon pa, na kapag meron tayong kasamang ibang mga bansa, mga malalaking bansa at malalakas din, nasa safe distance naman sila, hindi sila lumalapit. Not unlike kapag tayo lang ang naglalayag dyan, talagang hinahabol tayo mga tol, para tayo mga daga na hinahabol ng pusa. Ngayon, may mga kasama rin tayong pusa, so hindi sila nakakalapit, di ba? That is what is important. Probably, but for now, what is important is we finished the 14th MMCA successfully and without any untoward incident. Good. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, iligal ang pananatili sa lugar ng mga barko ng China. Binigyang diin nito na ang pangunahing layunin ay matapos ang pagsasanay ng matagumpay. Sa kabila ng pagpaparamdam ng mga barko ng China, natapos ng maayos at walang aberya ang pagsasanay. Good. Sa unang pagkakataon mula ng makomisyon noong Disyembre, sumabak ang pinakabagong barko ng Philippine Navy sa nasabing pagsasanay, ang BRP Diego Silang. Bukod dito, gumamit din ng Pilipinas ng AW-109 helicopter, FA-50 at A-29 Super Tucano aircraft, C-208V at so-called search and rescue helicopter. Lumahok din ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Sa panig ng Australia, idineploy ang HMAS Toowoomba na may dalang MH-60R helicopter at P-8A Poseidon aircraft. Ang Estados Unidos naman ay nagpadala ng USS Dewey at isa ring P-8A Poseidon. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang communication exercise, maritime domain awareness, division tactics, auto exercise at replenishment at sea. Ang pinaka-importanting takeaway ko dito is in terms of division tactics, specifically maneuvers. Hindi tayo nahuli. Actually, we were abreast sa ating mga partners. Magaling. At kung hindi man tayo nahuhuli, kasabay na natin siya. Which can be attributed to modernization efforts of the armed forces. Kasi bago na rin naman yung barko natin Ayon sa AFP, ang ika-14 na MMCA ang kauna-unahang multilateral maritime activity ngayong taon na layong palakasin ang interoperability at itaguyod ang malayang paglalayag at paglipad alinsunod sa international law. Ayon sa Yun naman talaga ang isa sa mga isinusulong natin ngayon Kaya nga sabi ko, eto yung natin eto yung pinaka-issue natin dito. Hindi naman kasi yung tungkol dun sa mga isla Ewan ko bakit napadpad dun yung pinag-uusapan ngayon sa social media. No, pero ang pinaka-issue talaga mga tol, yung malayang paglalayag natin at saka yung malayang paglipad. Kasi 'di ba nakikita natin kapag nagsasagawa ng MDA, 'di ba, Maritime Domain Awareness, yung ating mga eroplano is nire-radio challenge ng China, nagpapalipad sila ng helicopter, dumidikit sa eroplano natin. Minsan fighter jets nila nagpapakawala ng mga flares. Kapag halimbawa mga barko natin naglalayag, sinusundan, binubuntutan, nagsha-shadowing sila, 'di ba? Ay yun yung issue natin mga tol Doon tayo nagkakaroon ng mga pangaharas, pangahabol na inire-report, ginagawa natin ng mga diplomatic protest, 'di ba? Dito madalas nagkakaroon tayo ng issue sa China. Hindi dun sa mga disputed area kasi matagal na 'yan Ngayon na pag-uusapan naman 'yan
Ngayon, ewan ko bakit dinala ng Senado doon ang pinag-uusapan nila eh. Sa AFP, ang ika-14 na MMCA ang kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity ngayong taon na layong palakasin ang interoperability at itaguyod ang malayang paglalayag at paglipad alinsunod sa international law. Patuloy naman ang AFP sa pagdodokumento ng lahat ng insidente para maisumite sa mga kinauukulang ahensya. Tulad ng DFA. Ryan Lacanla. Diba? At ngayon, sumagot. Speaking of DFA, sumagot ang DFA ngayon sa tila ba pananakot, mga tol, na banta ng China na kapag nagpatuloy pa daw ang mga patotsyadahan is o kaya nasira ang relasyon ng China at saka ng Pilipinas is maraming mga Pilipino daw ang mawawalan ng trabaho, mga tol. Ito, panoorin natin. Mula naman dito sa DZMM Teleradyo. Yan, panoorin natin mga kapatid. Pumalag ang Department of Foreign Affairs sa pahayag ng Defense o ng Chinese Embassy na maraming Pilipino ang maaaring mawalan ng trabaho kung Sabi ko nga rito mga tol, parang hostage tactics eh. magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at China. Tinawag ng DFA na coercive at makaapekto sa dialogo ang pahayag ng Chinese Embassy. Diba? Kasi parang pananakot mga tol eh. Akala ko ba, let's sit down and talk. Tapos bigla silang magbabanta ng ganon, diba? Namistulang ipinapahiwatig na maring harangin ng China ang pakikipag-ugnayan sa Pilipinas kaugnay ng usapin sa ekonomiya. Samantala, ginawaran ng atin ito coalition at grupong akbayan ng West Philippine Sea Heroes Award ang 16 na opisyal ng Bayan ng Kalayaan sa Palawan. Kasunod dito, Okay, wag na natin pag-usapan yon kasi yung ibang politiko yan, minsan ginagamit din nila yung pagkakataon na to eh. Para makakuha ng boto eh. Anyway mga kapatid, eto na nga, pinalagaan ng DFA etong pahayag ng China na posibleng mawalan o maraming mga Pilipino daw ang mawalan ng trabaho. No? So parang lumuhod kayo. Mas kailangan nyo kami kaysa kailangan namin kayo. Parang ganun mga tol ang pinapahiwatig nila rito. So sino ngayon ang nagsasabi ng totoong gusto nilang makipag-usap? Sila o tayo? 'Di ba? Kasi tayo willing tayo makipag-usap sa kanila. Basta respeto lang din nila, kilalanin lang din nila yung ating karapatan. Kasi mga tol, unang-una 'di ba sinasabi ko na nga, yung sinasabi nila na panagutin daw nila, hindi daw magtatagumpay, yung mga sumasabotahe sa relasyon ng Pilipinas at ng China. Di ba sinasabi ko nga, ano ba ang pakinabang ng Pilipinas kung isasabotahe ng ibang mga Pilipino o ng mga Pilipino yung relasyon ng Pilipinas at China? Ano bang mapapala ng Pilipinas doon? Diba? Mas maganda nga kung lahat ng mga bansa na nakapalibot sa atin is ka-partner natin o kasama natin para sa mas maunlad na pamayanan di ba? So ba't natin isasabotahe yun? Pero syempre hindi pa rin pwede mga tol na hahayaan na lang natin na yung kung ano yung atin na makakatulong para sa ekonomiya natin is aagawin at nanakawin na lamang ng iba. Diba? Yun lang naman yung ipinaglalaban ng Pilipinas eh. Alam naman nating mayamang bansa sila, malaking bansa sila. Ilang ulit ng Pilipinas ang laki ng China, di ba? O ilang ulit ng China. Tama ba? Hindi, ilang ulit ng Pilipinas kung ikukumpara tayo sa China. Sobrang laki ng bansa nila, higanting bansa sila mga tol. Mayaman ng ekonomiya nila, meron silang 1.4 billion na mga tao doon. Tayo nasa nasa 110 million lang tayo mga tol. 'Di ba? 14 times din na mas marami ang populasyon nila kaysa sa atin. Sobrang unlad ngayon ng ekonomiya nila. Kung napanood nyo na yung mga nagko-kung fu na mga robot, 'di ba? O biruin mo, ganun sila ka-advance. So bakit natin isasabotahe yung relasyon natin sa kanila? Tayo nga ang humihiling sa kanila na sana irespeto nila yung soberanya ng Pilipinas. Huwag nilang isabotahe sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga barko para iharas yung mga barko natin. Yun ang pangsasabotahe. Diba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.